Nag-iisa, walang kamag-anak at walang trabaho. Umalis ang pool reporter na si Robert Alejandro noong Hunyo para makipagsapalaran sa Canada. Isa siya sa bawat 5 Pilipino na nais na mag-alsabalutan at mangibang bansa. Narito ang kanyang istorya at ang mga aral na napulot niya. Mga politiko sa Pilipinas na sinira yung buhay ng mga Pilipino. Ito na yung araw na pinakahihintay at sabay na kinakatakutan ko, yung araw na pag-alis ko sa Canada. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin doon. Ito na yung simula ng aking adventure. Ito, nasa airport na ako. Ito na yung mga huling mga oras na nandito ako sa Pilipinas. Mabuti na lang, hindi ako mahagulgul, ganun kala ko. Sa ganitong oras, parang uncontrollable, iyak na ako. Pero hindi naman, so nagpapasalamat ako na okay pa ako. Hindi na ako nagpahatid sa airport kasi siguradong hindi maganda yung tingnan. Andito na ako sa Vancouver. Ito yung una kong araw. Meron akong kaibigan na nakatrabaho ko siya sa Maynila. 3 taon na yata sila sa Vancouver. Kaya siyang nagsundo sa akin sa airport. Tapos ngayon, susubukan ko na sana parang makikitira ako sa... Meron silang parang kwarto na pwedeng iparent sa bahay nila. Ito yung lugar na to. Sana pumayag yung may-ari na dito na ako titira maski 1 buwan muna. 12:38 ng umaga, Sabado, dito sa Vancouver. Tapos 4:38 naman ng hapon sa Maynila, Linggo na doon. Tapos hindi ako makatulog kasi ito nga yung jet lag. Parang hapon doon pero dito gabi. Kaya maski anong gawin ko, hindi ako makatulog. Tapos ang nangyayari, mapapaisip pa ako sa yung pamilya na naiwan ko sa Pilipinas. Tapos ayun, tuloy-tuloy na yun, mapapaiyak ako. Ito na yung simula ng pangalawang linggo ko dito sa Vancouver. Iba na naman yung nararamdaman ko. Yung para akong nagpapanik kasi wala akong trabaho. Tapos sa unang linggo ko, linalagay ko dito yung mga expenses ko. Tapos umabot na ng $849 or halos 34,000 pesos. Natatakot ako na maubos yung savings ko. Tapos walang paroroonan ako dito sa Vancouver. Parang nagsayang lang ako ng pera. Yung ginagastos ko lang talaga yung pass sa pagbabiyahe ko, yung SkyTrain at yung bus. Tapos internet para makapag-email ako sa Pilipinas. Tapos groceries para makakain ako. Yun yung binabaon ko, mga tinapay, tuna, ganun. Tapos syempre bumili rin ako ng printer para nga ma-print ko yung resumes ko. Pero sa totoo lang, sobra na akong kinakabahan. 1 linggo pa lang pero kinakabahan na ako.
24th day ko na dito sa Vancouver, Canada. Ngayon, itong lugar na tinitirhan ko ngayon, temporary lang to. Kasi meron talagang nakatira dito. Kaya bukas, maglilipat ako. Mas malaki pa yung gagastusin ko this coming 3 months. Kasi yung lease ko 3 months. Tapos, isang buwan na ako dito, 24th day ko, at wala pa akong trabaho. Lahat ginagawa ko para lang makakuha ng trabaho. Resume, sa internet, sa mga dyaryo, pero wala akong makuhang trabaho. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko, parang nawawala na talaga ako ng pag-asa. Naintindihan ko na yung sinasabi sa akin dati na mahirap talaga mag-abroad at hindi pwede talaga mamili ng trabaho. So, parating yung araw-araw hindi nawawala sa isip ko yung gusto kong umuwi sa Pilipinas talaga. Sixth day ko sa Vancouver. Nag-part-time ako sa janitorial service ng kaibigan ko. Ngayon lang ako nakapag-pressure washing. Kinilinis namin itong yung parking ng isang condominium. So nagpa-pressure wash kami. Tapos lunch break namin ngayon. Kaya alam ko na medyo nakakapagod pala mag-pressure wash. Tapos iniisip ko, sana i-pressure wash yung Pilipinas para yung lahat ng dumi matanggal. Tapos yung isa pang iniisip ko, alam ko na kung bakit yung mga trabahador sa construction natutulog kapag lunchtime kasi ang sarap matulog, yung nakakapagod talaga sa katawan yung physical labor. Ayan, sisimula na kami. Magkano na sa Pilipinas nito? 198.50 sa Pilipinas na isang linggo mo makikita 8,000 na mahigi ay kulang-kulang na 8,000. 8,000 pesos yung sa kinita Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo. Oh, Sa Canadian dollars, Canadian dollars 198.50. Ang nakalagay dito 6.5 hours 9 Canadian dollars times 6.5 hours 58.50 Canadian dollars. So 9 tapos 14 hours naman yung pressure washing, $10 per hour. Ang kinita 140 Canadian dollars. So yung pressure washing $10. Yung pinagpunas mo yung Oo. buwan. So isang oras 400 pesos? Wow! Hindi ka kikita ng ganun sa Pilipinas. Yun nga lang, mahirap mag-pressure washing. Isang oras mo lang sa Pilipinas. Sana yung mga tao sa Pilipinas na may kamag-anak sa abroad, maisip nila yun na hindi palang madali mag-abroad. Sobrang nalulungkot yung mga tao sa abroad
Tapos, sobrang kayod talaga. Kaalis lang yung magulang ko at dalawa kong kapatid. Binisita ako dito sa Vancouver ng 3 linggo. At yun na siguro yung pinakamasayang time na sa buhay ko. Saya-saya ko kasama ko sila dito. Kasi sabi ko naman, ito na yung pinakamalungkot na araw sa buong buhay ko. Tapos yung pakiramdam ko, galit na galit pa rin ako sa mga politiko sa Pilipinas. Na sinira yung buhay ng mga Pilipino. Kaya ayan, tulad ko, maalis ng bansa, makikipagsapalaran. Galit na galit ako sa mga politiko. Pakiramdam ko kapag masisiraan ako ng ulo dito, kasalanan nila. Alam nyo ba, ngayon ay 100 araw na ako dito sa Vancouver. 100 days. Hindi na ako gaano umiiyak, hindi na kagaya nung dati. Minsan, pagkatapos ng chat, mapapaiyak ako. Pero, masasabi ko na nasasanay na ako. Tapos, ang isang malaking bagay talaga is nakakuha ko ng trabaho na maayos, kaya ganito ako. Pauwi ko lang. Tapos, so napaka-busy naman kapag may trabaho dito. Kapag may trabaho ka, halos wala na akong magawa kundi trabaho. Tapos sa Sabado at Linggo, plancha, laba, linis para maghanda sa susunod na linggo. At uuwi ako sa Pasko kasi binigyan ako ng pera ng nanay ko pamasahe pag pauwi. Kaya nagbibilang na ako ng araw para sa pag-uwi ko sa katapusan ng Oktubre. Yung trabaho ko naman temporary, kaya alam nila yon na uuwi rin ako. May katapusan din yung trabaho ko doon. Nagpapakitang gilas nga rin ako doon para malay mo, pagbalik ko dito, kapag babalik ako dito, meron pa rin akong trabaho. Pero binibilang ko talaga yung araw na pag-uwi ko sa Maynila.